Pumunta nga pala kami sa cities ng magulang niya sa Guaylor. So, bali indoor to Guaylor. Actually, kadalasan talagang transportation sa kanila ay tren. Bukod kasi sa affordable ay komportable din talaga. May mga eroplano din naman dito pero since grabe din talaga ang mahal kahit na local pa ang destination. So, bali ang ticket namin ay 1.5 INR. So, around 960 pesos lang. At dahil nga umaalis ang tren sa tamang oras talaga, so kapag na-late kayo, hindi na talaga pwede. So, ganito yung itsura niya and meron yan silang mga bagong punda, bedsheet, and yung kumot. I'm not sure, siguro pinapalitan din yan nila everyday. So, since kami nga lang nandito, siguro yung mga ibang nakabook ay mga nasa ibang station pa. So, habang umaandar yan, ang ginagawa ko nga muna ay itong mga paglalagay ng mga punda at bedsheet para sa amin at para na din makapili kami ng kumot since sobrang lamig at sobrang now at nasa gitna talaga namin yung aircon dyan. So, bali, sobrang pagod kami that time kasi naman one day lang talaga pagitan at bigla-bigla na lang kami pupunta dun sa kanila since kakauwi lang namin talaga for 4 days sa Delhi that time dahil nga sa court marriage. So, wala pa kaming ayos-ayos na mga gamit o kahit naman sa mga labahan namin talagang isang tulog lang tapos biyahe na naman kami. So, yung asawa ko talaga ay nagbabaon talaga siya ng mga pagkain, ng pang-almusal or pang gabihan pa yan. So, parang parehas lang talaga sa probinsya namin na nagbabaon kami ng mga pagkain or baon talaga sa biyahe. Like, bibili lang siya ng noodles, tapos magluluto yan siya ng mga fried rice or anything na mga itlog-itlog. So, yan na yung pagkain namin. Since ako talaga, hindi talaga ako mahilig magbaon ng mga pagkain. Talagang bumibili ako sa labas and then yun lang, ganon. Pero siya, hindi talaga, ayaw niya kasing bumibili ng mga pagkain galing din sa labas. Kasi alam niya din talagang ma-oily yung mga pagkain sa labas. So, habang kumakain kami ay nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano dyan. So around 8 PM na to. So, kumain talaga muna kami since wala pang tao sa pwesto namin. 3 deck to at sa pinakataas ng pwesto namin. So, bali may mga 4 pang tao sa gitna at sa baba. So, bali dalawa. Masasabi ko talagang komportable yung ganito kasi tutulog ka lang sa gabi tapos kinabukasan nasa destination ka na. Sa Manchurian rice mix. I told you because download the movie because whole night we can watch. But now this we have. We can sit. Good. Let me help you alone. Yeah? Here alone na, no one else. Maybe they're coming na later. No, it's like next station sometime. So, bali, row by row ba ito ang tawag dito. So, sa una, merong mga nakaupo lang o ang iba walang ticket and costly ata around 50 rupees lang or 30 pesos kahit na malayo pa yung destination nila at yan lang talaga yung pamasahe. Yun nga lang, wala kayong ticket, may mga kung ano-ano, sino-sino yung mga andyan. So, not sure kung mga, yun nga, hindi din talaga safe. Meron ding sleeper with fan, sleeper with AC, with luxury, and business class here. Social na social. So, since dalawa lang naman kami ng mag-asawa, ang kinukuha nga talaga namin dito ay yung AC, with AC na. Yung mga tao dito ay mas better, like, maayos. Hindi kasi nakakatakot pag mga ganon. First class is just like room only. Nothing only, no? খারাপ পাইবি না সবজি গিরে যে রোকা ঘোড়া আজকাল তোমার পরিবারে গিয়ে লায়া হবে কিরা হচ্ছে রাত ভর টাকার ইচ্ছা So, ayan na nga, after nga namin kumain ay umakyat na din kami para makapag-Netflix and chill na din. Yung mga naka-plastics pa nga, yun yung mga para sa baba. Actually, pag open ko niyan ay init na init pa. Init pa, siguro in-steam pa yan nila. Bali, dyan sa harap ko yung asawa ko at ako naman yung dito. Andyan din yung water bottle namin, then yung kumot nakapaltargi. So, siguro kung meron ito sa Pinas, then like Manila to Bicol or everywhere, ay naku, pwede talaga kada buwan uwian kasi hindi talaga nakakapagod sa biyahe. So I come up. Go up. Huh? Up. Huh? You need to eat na?
So, ganito siya paggabi, kaso nga lang may humihilik dito sa aming banda. Pero syempre, mag-headset ka lang at makakatulog ka na din. So, around 7 AM nakarating din kami sa Guaylor. So, bali 12 hours din pala yung biyahe since humihinto-hinto din talaga yung tren sa every station. Kaya nag-tricycle na nga lang din kami or since yung papa at mama namin dyan ay tulog pa rin siguro. Ayan, welcome to Guaylor. Okay naman yung Guaylor, maliit lang ng city na ito. Kadalasan nandito yung mga viral na mga street foods and totoo naman talaga na meron daw talaga ganun dito sa cities nila. And yun lang, see you on my next videos and please subscribe also on our small channel for more chika here in India.